Yung Clergy for Good Governance ganun din po, very stage play ang dating. Mm. Para kunwari ay magbigay pugay daw kay General Torre dahil daw po sa kanyang napakasigasig na paglaban daw sa korapsyon. Mm. Charot, meron ba siya? Wala naman siyang ginawa, anti-corruption si Torre. Ang achievement lang niya madala. Nakita niyo yung post ni ni Dare to Ask, yung gusto raw paimbestigahan ni Benny Abante yung nagtangka daw na mag-insert ng 8 billion sa budget ng PNP. Yun yung isa sa pinag-awayan ni Torre at saka ni True. Boying Revilla. Oo. Sino kaya? I do not know. Pero sino ba ang bumabata kay Torre, ganyan. So anyway, itong si Torre, ang chismis ay Gawa-gawa lang po ito Oo, katang-isip lang. Oo, katang-isip lang ito. Itong si Torre, galit na galit. Kasi gagawin daw siyang flood control czar. Ganon. So, What a shame. Kasi ang tingin talaga nila dito kay Torre, yung dog. Yung kahit anong ibigay kay Torre, papayag. Kasi syempre, yung 8 billion, tangina, pag in-insert yan sa budget ng PNP, pag di syempre, lahat ng tama ng audit dyan, kay Torre. Diba? Kay Torre lahat yung tama ng dyan. So, ibig sabihin, tapos parang in-insert sa budget niya, ganyan-ganyan, tapos hindi naman siya gagastos, hindi naman siya pagkatapos hindi naman siya full authority on how to spend it. So, kumbaga magiging venue yung opisina niya sa pork barrel nitong mga alam ni Torre ang kalakaran. So, yun ang reason kung bakit siya natanggal kasi hindi siya pumayag. Kasi alam niya ang kalakaran. Isa sa maraming reasons, reasons. Pagkatapos, garapan naman talaga ngayon yung Congress. Di ba yung parang ginawa yung sinabi ko kanina kay Inday Sara sa kay ibang department na ang hinihingi ko para for this year ganito lang, tapos magugulat sila binigyan na ganito pero hindi nila pwedeng galawin. Pero kapag pumalpak yun, ang hahanapan, ang accountability nun sila. Oo. Ito hindi rin pumayag. Correct. Oo. Lahat pa lang? Hate na nga ako ng Andyan daw si Sas. Ay, papasukin pa. Sige, tama na po ako. Thank you so much, Miss Josie. God bless the Philippines hanggang sa dulo. Oo. Ayan. Thank you, Tinkerbell. Ayan. Thank you din po. Tama ako kay Tinkerbell. Tama naman. Alam mo, yung pinanood ko yung hearing, sandali lang. Kasi parang alam ko wala mangyayari. Lalo na yung sa Congress na hearing. Oo. Lang yan yung hearing really is more of malalaman natin kung sino yung mga pinagtatakpan. Anong mangyayari dun sa takipan? Anong mangyayari dun sa It's really more of that Well, at least yung kay Marcoleta, kahit paano may mga lumalabas na information. Ang reklamo ko lang is that sana yung Senate, mabilis sila sa aksyon. Sa totoo lang, dyan sila talo ni Risa Ontiveros Si Risa Ontiveros, pucha, 'di ba, nung ginigipit-gipit niya si Alice Go, lahat ng mga law enforcement action, ang bibilis, 'di ba? Nahanap pa pati nanay ni Alice Go, na si Alice Go ay hindi makita. Siya mismo hindi niya makita yung nanay niya. It will take the Senate pala to find her mother. Ganon. So, I felt na yung kumbaga parang sobrang syempre sa Congress, wala naman ako expectation siya magtatakipan talaga yung mga yan 'di ba? Tapos yun nga, parang mas lalong lumilinaw na pinagtatakpan nila sa Saldico, mas lalong lumilinaw na magkakakontsabahan sila dyan, ganyan. So you just let them talk and talk and talk so that they will reveal themselves. Ganon. Yung sa Senate, kasi, ganito, nung nagkaroon ng TRICOM at ang ginigipit ng mga kongresista, ng HOR, ay mga vloggers. Before mag-start yung TRICOM, December 4 and December 16, ang privilege speech ni Ace Barbers. December 16, sinabi ni Ace Barbers, imbestigahan ang mga vloggers. Tinatawagan niya ang PNP, NBI, BIR, AMLC para tingnan kung saan para imbestigahan ng mga vloggers. So basically, why are you calling these people? Because you believe that vloggers like myself receive funding from drug lords and from China. 'Di ba? Yun yung gusto nyong iparating. Ngayon, at that point, wala kayong ebidensya, wala kayong hawak na kahit but you called for an investigation of the Duterte-aligned vloggers.
Up until now, we are receiving letters from different agencies. And those letters are still because of the order ng House of Representatives. Etang ina, ba't sa amin kayang-kaya niyong gawin yan? Bakit dito sa mga talagang meron ng napatay, na problema sa baha, mga properties na nasira, ayaw niyo maghanap ng accountable, ayaw niyo maghanap ng mga, ayaw niyo paklungin tong mga to. Bakit nagtitipto kayo ngayon? Di ba? Bakit? Atang ina, sa due process namin, wala kayong pakialam. Haka-haka nga lang yun sa amin, natapos na yung hearing at lahat-lahat. Wala kayong napatunayan ni isa. Pagkatapos, itong problema na ito, ang daming namatay, ang daming nasiraan ng properties, taon-taon, ang daming nagugulong buhay, estudyanteng hindi makapasok, deprived ng kanilang karunungan. Pagkatapos, you cannot, make a blanket order to freeze all of their assets. So, totoo lang, yun yung disappointment ko sa above anything else, yun yung disappointment ko sa Senate. Kasi, in-expect ko naman na mag-grandstand kayo dyan eh. Pero if you really want to do, of course, syempre, understood na they really do not want to do much about this. Actually, sa Senate, nakulangan ako kay Bato sa yung kay Go expected ko na eh. Pero yung kay Bato medyo kulang pa. Yung kay Bongo naman kasi, actually, disappointed ako kay Bongo. Kasi parang, bakla, ba't lagi ka nag-explain ng para sa sarili mo? Oo. Diba? I mean, yung explanation mo tungkol sa involvement mo dun sa, CLTG construction, you can make a press release about that. Hindi mo na kailangan gamitin yung oras mo as a senator para to defend yourself. If you really want to be prudent about it, Senator Bongo, hindi mo na kailangan mag-ganon-ganon. So, explain mo, ganyan-ganyan. Kunwari, meron ganito, kamag-anak ko yung mga yan, but yung kamag-anak ko na yan, alam ko na hindi nakakuha ng pabor sa akin yan, at kunya ng negosyo nila, kung ano mga proyektong nakukuha nila, ginagampanan nila na maayos. Those can be said in, parang separate press release. Hindi mo na kailangan gamitin yung pulpito ng Senate para dyan. If we're just talking about prudence, parang Bongo should have used his time as a senator, yung kanyang moment to speak. He should have used it to forward the cause of the people, not to defend himself. Medyo bad taste yun eh. Bad taste yun. So parang sa akin, na ba naman yan? Parang, lagi na lang parang, bakla ang kailangan natin i-defend dito, Senator Bongo, ang kailangan natin i-defend dito, yung mamamayan. Yung mamamayan na namatayan ng pamilya, lumubog sa baha ang bahay, yung mga, yun po yung kailangan nating i-defend. Hindi po yung sarili ninyo. Yung sarili ninyo, you can defend it through your Facebook account or make a separate statement about it. So, ayun, actually sa kanya ako pinaka-disappointed eh. Kasi sa totoo lang, si Bongo, siya yung kanang kamay ni PRRD. I really expect him to go all out dito sa Duterte movement. And sa totoo lang, ang tagal-tagal na, Senator Bongo, nagiging fence-sitter ka. Parang nag-aabang ka lang ng development. Ganun. Actually, nakukulangan ako sa kanya, sa lahat. Hindi lang dito, even before. Parang, nag-expect ako ng something kay Bongo, pero wala ako nakukuha. Oo, fence-sitter eh. Sobrang fence-sitter eh. I mean, ibig ko sabihin, a lot of people are doubtful kay Amy Marcos. Ngayon, isa pang serious problem natin is yung sa ombudsman. Kasi yung ombudsman na yan, kapag ang naging ombudsman si Boying Rimulya or bata ni Lisa at saka ni BBM, it's really going to ruin it's really going to ruin the government. It's really going to ruin us. Ganon. And Amy Marcos is fighting toe-to-toe diyan sa appointment ni Boying Rimulya. 'Di ba? Ngayon, ang daming of course duda kay Amy Marcos, syempre Marcos pa rin yan and things like that. Ganyan. Ito nga na pinagdududahan ng maraming tao nagpapakitang gilas. 'Di ba? Paano dapat yung mga kakampi, dapat yung mga yung supposedly na perceive as loyal kakampi ni PRRD, hindi ba you're just resting on the goodwill of PRRD. You're not proving yourselves anymore. 'Di ba? Prove yourselves. Ano to uupuan nyo na lang yung pagiging kakampi ni PRRD pagkatapos wala namang ginagawa in reality. Buti pa nga yung magkapatid na ehersito. Buti pa nga si Jinggoy, biro mo si Jinggoy, wagas makadikdik sa pantalang parang yung tatay mo nung panahon nung impeachment, di ba 17 yung bahay niyo? Oo,
makapalang mukha, at least kahit siya may plunder case siya, di ba? Diba? At buti pa nga si Jinggoy, ang Hindi kapal ng mukha sakit makali. di ba? At least hindi fence-sitter, di ba? At least hindi fence-sitter. I mean, ibig ko sabihin, parang you're still not the best politician, yung Estrada, yung magkapatid, itong Estrada brothers. You're still not the best politician. Pero ang sinasabi namin dito is that you cannot be fence-sitter here. Ito nga, ang daming bagahe, nakikipaglaban, nakikipagdikdikan. Ikaw pa ba? Di ba? Ayun. Sana medyo mag-ano naman si Bongo. Although, yung kay Bato, okay na, pero nakulangan pa rin ako. Pero, expected ko si Bato, dire-diretso yan. Yung kay Bongo talaga aware siya dun sa criticism kaya parang he's showing up, ganon. Kulang pa rin, pero sige, tuloy-tuloy niyan, mag-show up kayo. Diba? Tsaka tangina, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya, magpa-AMLC kayo, mag-request kayo. Diba? Mag-request kayo dun sa mga law enforcement agency, lalo na naman, Diyos ko po naman si Bato, diba? Mag-request kayo, ano ba to, DPWH, humingi kayo ng commitment, para naman itong mga senador natin, parang laging nakikiusap senador kayo, putya, si Risa Ontiveros, kayang-kayang makiusap sa mga law enforcement, kayo, hindi nyo kaya, diba? Kung hindi kayo susundin, or kayo, you did your part, yun, pero ang gusto namin, may action, diba? Questionin ninyo, lahat ng mga construction company na merong issue, na merong ghost project. Kapag may ghost project ka, dapat in perpetuity ang ban sa'yo. Diba? Agad-agad. At wala nang palipaliwanag, kasi kung unang-una, na-identify na ghost project yan at nabayaran ka na, wala nang usapan. Correct. And that should, lahat ng construction company na itatayo ng tao na yan or ng kamag-anak niya should be subjected to strict scrutiny. Diba? For example, yung Wawaw na yan, later on, magagawa sila ng bagong company. Diba? I mean, yung mga senador ngayon, let's focus on the 15 contractors. Yung 15 contractors na yan, anong gagawin natin dyan? Anong action ang pwede nyong gawin dyan, mga senador? Lalo na yung mga Duterte-aligned senators. Huwag naman kayong mahiya, parang nahihiya pa yung sampilungin yung mga yan Diba? Maghanap kayo kahit isang ghost project ng mga yan. O pagkatapos, based on that, ipa-revoke ninyo ang lisensya niya. They cannot join any bidding in perpetuity. Masyado kasi medyo na-highlight sa akin yung si Bato sa Kasigo, lalo na si Bongo, kasi dahil sa kapal ng mukha ni Jinggoy. Parang, putay, nagtukas ng loob bandik. Di ko kala mo naman. Pero at least, di ba? Alam mo, yung plunder case Wala siyang iniisip na na bagahe. Si Bongo kasi iniisip niya dahil nga contractor din yung mga kamag-anak niya, yung business nila, kaya medyo siguro tahimik. Pero tumulat ka kay Jinggoy. Walang hiya. Kung kunwari, contractor yung kamag-anak ni Bongo, kung nagawa naman lahat nila ng contract, so wala naman silang tinatagong diba? Actually, it's high time to speak. In fact, if you are talking about this, if you're not talking about this, at saka nananahimik ka, mas lalo ka duda-duda yun. Correct. Diba? Mas lalo ka duda-duda yun. Ngayon po, ladies and gentlemen, yan po ang difference namin sa yellow at saka sa mga pink. Ang yellow at mga pink, hindi nila kayang i-criticize ang kapwa nila, yellow at pink politician. Kahit tatanga-tanga na sila at nagmumukha na silang tae sa plenaryo, hindi nila kayang i-criticize yung mga kakampi nila. Correct. Kaya proud na proud ako talaga. Being part of this movement. Ayun. Kami, kaya namin mag-call out kasi nga, organic kami. Diba? O diba, kahit nga ako ayoko kay Jinggoy Pero ngayon, binabati ko si Jinggoy. Salamat po, Jinggoy, sa kapal ng mukha ninyo. Sa pandidikdik. Pero sa bagahe siya, kasi hindi pa final yung acquittal niya Diba? Parang hindi pa final yung acquittal niya Nag-MR, parang may MR yata yung acquittal niya or something like that. Basta parang hindi pa na-finalize yun. Ayan, pero lumalaban si Jinggoy. Ibig ko sabihin, parang sa panahon po ngayon, kailangan po talaga natin ng kapal ng mukha. Hindi po pwedeng mahiyain kayo dyan. Hindi po pwede na na sitting on the fence kayo. People are dying. Properties are destroyed. Yung mga bata natin, hindi makapag-aral, hindi makapasok sa eskwela dahil sa baha. Diyos ko. Ayun. So anyway, ayan.
Ayun. Anyway, ay sabi ni PJ meron daw siyang sasabihin. Go PJ, meron daw siya magde-dinner na daw siya pero gusto daw Yeah, I'll just try to make this quick. Actually, yeah, I watched the Senate hearing and it's so disappointing kasi parang hindi talaga the flow of the Senate hearing does not really focus on accountability. Alam mo 'yon. Ang sa akin lang ganito, while doing the investigation sana, they should implement what does the Republic Act 9184 is, mandating. Like for instance, kanina ni-discuss ni Pinoy Leaks, Filipino Leaks or Pinoy Leaks, yung about warranty and everything. Yan yung problema. Kasi yung warranty, Miss Joey, talagang hindi yan nai-implement ever since. I never experienced, when I was working in the government for like almost 10 years. I never witnessed anything na in-implement yung Section 62 sa Republic Act 9184. And that is accountability ng mga contractors for constructing substandard projects, yung nasisira without force majeure. Alam mo, ang karamihan dyan, idadaan na lang kunwari sa force majeure, pero sa totoo lang, if you wanted to really investigate on the matter, hindi lahat ng nasisira because of force majeure. Yung iba talagang substandard lang. So dapat talaga nagkakaroon ng mga deeper investigation if nasira yung property because of yung sakuna na nangyari or substandard lang. Dapat medyo malalim yan, dapat sinisingil. So while doing the investigation, they should implement that. Alamin, gipitin talaga yung contractor. Meron kayong liability rito. Meron kayong accountability rito. Singilin nyo sila. Then eventually, ang magiging problema lang dyan, the agency will definitely protect that kasi the agency is also benefiting from that. So dyan magkakaalaman talaga ngayon. Kung yung mga agency na mag-i-implement niyan, siguro malamang walang kinalaman sa bigayan. Pero kung poprotektahan ng agency, makikita mo na anong klaseng, alam mo yun, anong involvement ng mga tao nasa agency if they will protect yung mga contractors. Kasi marami talaga, Miss Joey, nakikita natin yan taon-taon, nagre-repair ng kalsada. Ano ang naka-stipulate sa Section 62 ng IRR ng 9184? That is supposed to be 5 years. Dapat they are giving 5 years warranty for the project. Na pag nasira yan within 5 years, walang gagasusin ng gobyerno. Sisingilin yung mga warranty bonds na pinadala nila. But not, I'm telling you, hindi kasi yan siya nai-implement yung Section 62 ng IRR 9184. So what they are trying, what is being implemented lang is yung defects and liability period, which is 1 year from the completion of the project. So prior to issuance ng acceptance, mayroong 1 year liability period. Yan lang yung nai-implement. After that, wala na. Hindi na ng warranty contractors. PJ, magsabi ka raw ng totoo, ikaw daw ba si Congressman Toby? No, actually, na-impress ako kay Toby, in fairness. Yung ginawa niya sa Congress. Kaboses mo raw si Kong Toby eh. Talaga lang. Anyway, I don't know if that's a compliment, pero no, hindi po. So, but anyway, ano pang gusto kong i-point out? Actually, sa tingin ko, kailangan nating itutuloy-tuloy din yung ginagawang Nepo baby, yung mga issues about Nepo babies. Kasi in all honesty, ako umalis ako sa gobyerno. Why? I also explained this one when I attended your live sa TikTok. Why did I go out of the government service? Kasi sabi ko nga sa iyo, Miss Joey, ayokong dumating yung panahon na maririnig ng anak ko na hindi maganda yung trabaho ng mga taga-gobyerno. Kasi it will contradict to my teachings. Tinuturuan kong maging mabuti yung anak ko. And ayokong dumating yung point na maririnig niya sa ibang tao na yung mga taga-gobyerno ganito ganyan. So, hindi ko na hinintay yung point na marinig or makarinig yung anak ko ng ganyang salita because I know it will affect him. Right? So, I think we should continue that kasi ang kabataan naman ng mga anak natin ng weakness sa mga magulang eh. Kung sobrang kapal na nung pagmumukha ng mga politiko nilang mga magulang o yung mga politiko nilang nasa gobyerno, sa tingin ko eventually, pag yung anak na nila maapektuhan, definitely, alam mo yon, those are fragile, di ba? Kahit na sabihin natin nasa abroad pa yan, alam mo yon, kung talagang kakalat yung mga pagmumukha nila sa abroad, even their friends abroad will, pwede silang ibuli, di ba? So, I think that's effective. We should continue that. We should continue that. Kasi sa tingin ko, wala nang pag-asa yung kakapalan ng mga politicians dyan eh. Wala na talaga. And lang ako nararamdaman yung di ba nanawagan yung lawyer ni Diskaya na please spare the children. Exactly. So sympathetic ako usually sa mga ganyan pero wala talaga akong maramdaman. Sorry Hindi, sis. parehas tayo, mami.
Alam mo, ayoko yung yung nabubuli yung mga bata. Pero yung sa mga anak ng politiko na to, saka ng mga contractor na to, Oo. wala akong makapang simpatsya. Yung parang, Oo. para sa akin, parang buti nga, deserve niyo yan. Ganun yung dating sa akin, promise. Mm. And I feel bad kasi, syempre parang, ano pa rin, kaya parang, pero hindi, deserve niyo pa rin yan, ginajustify ko talaga. Anyway, Oo. to add Miss Joey, yung kwan lang, yung kasi ngayon gusto ko lang i-align yung mga sasabihin ko sa title ng live mo na nako nasa na tayo. To be honest, with what happened to the Senate hearing, actually sa tingin ko it's another parabang yung palabas na naman, which is happening over and over and over again, then eventually mawawala. We should not stop. We should not stop. Kasi sabi ko nga, kung talagang interesado itong mga politicians, huwag kayong maging political this time. Yung panindigan niyo yung trabaho ninyo bilang politiko talaga, yung taga-implement ng batas. So, along with your investigation, you should do something para masingil itong mga contractors na to. Kasi, Ms. Joey, maniwala ka, pag ito siningil mo ng mga warranty, for instance, maraming contractors dyan ang kakanta. Maraming contractors dyan ang kakanta. Ipitin yung ipit na ipit dapat, yung ipit na ipit, yung talagang... Yes, ipit na ipit talaga, Miss Joey. Kasi imagine that kung halimbawa, in 1 billion, pagagasosilin mo ng, alam mo yun, sisingilin mo sila ng 30% talaga as warranty. Di ba? Malaking bagay yun sa kanila. Talagang kakanta yung iba dyan. And ako nakikiusap ako sa mga contractors, pagkakataon na natin ito para ilagay sa tama ang sistema. Para ilagay sa malinis yung mga negosyo na pinapasukan natin. Nagagamit lang tayo. Nakikita na natin kung paano tayo nilalaglag nitong mga politiko na to, na kung tutuusin sila yung mas nakikinabang sa atin. Right? Like, Kung po yan, Sir PJ, siyempre, may kaibigan ako mga contractors din, pero hindi sila sa gobyerno, sa corporate, sa mundong ginagalawan ko. And then, ang nakaka-coordinate nila yung mga district engineer ng gobyerno natin. Hindi naman talaga makakadiretso sa congressman. Tuwan-tuwa sila ngayon. Yung mga kakilala ko, parang putang ina, para kami nakaganti sa mga dintek na yan. Ganun din dati. Really? Kasi parang grabe yan, para kaming mga alipin, parang pinapalamon mo na, sila na yung nanghihingi, pero sila pa yung sinasamba namin. And ang isa pa, Miss Joey, parang nakaganti sila. Tuwa sila. ang isa pang gusto kong i-point out, dito kasi sa abroad, pag ikaw na-disgrasya dahil may mali sa ginawa ng mga taga-gobyerno, halimbawa kalsada, may potholes, tapos hindi ni-repair agad at na-disgrasya ka, you can sue government. So I encourage those people na nagkaroon ng mga kapamilya na namatay dahil sa baha, demandahin yung gobyerno. Alam mo yon, dapat nagkakaroon ng ganyang klaseng precedents. Tingnan natin kung paano i-accommodate ng korte natin yung mga ganung klaseng kaso. Kasi ever since, wala pa akong narinig dyan na halimbawa isang motorista namatay kasi walang safety sign. Diba? Yung mga... Meron tayong mga lumang cases about it. Magandang idea actually. Kaso nga lang, yung problema, walang parang una kasi talagang matagal yan makakuha ng compensation dyan sa local government or sa national government. Depende kung ano yung project eh. As far as I remember, kapag kunwari provincial road, municipal road, or whatever, ganun, yung supervision yan supposedly is doon sa LGU na nakakasakop doon. Tapos kapag kunwari national project siya at magiging joint yung responsibility ng LGU tapos ng national agency, ganyan. Basta mga ganong etos balunos. I think yan yung mga dapat na pina-project ng mga legal aid eh. Yes, exactly. Yung mga group of lawyers, di ba? Why don't you try? Why don't you try lipunin nyo yung mga biktima ng mga ganyang sakuna na talagang malinaw because of flood na may maraming namatay because of failure ng mga flood control projects. Alam mo yon, sana may mga ganung klaseng grupo ng mga lawyers na magrepresent sa mga biktima. Yes. Diba? Sasper, merong idea si Sasper, meron siyang gustong sabihin. Wala kang soundbox. Hindi ka tumutunog. Hi, Miss Sas, idol. Oo. Ayan. Hello, Sas. Hello. Ayan. Test. Wali ka pa rin sound.
Ay, ayan. Pero hindi ako dun sa sinabi mo, yun yung dapat, mga ano yan mga policy shaping lawsuits yan Yung Yeah. mga ganun movement. Mga policy shaping lawsuits yung mga ganyan Ayun. So yun yung talagang advocacy sa part ng mga kasi ang lawyers are advocates supposedly. So pag ganyan sila, mas real, alam mo yun, yung kumbaga talagang real deal na advocacy, because it's really going to dictate how the government should shape their policies pagdating sa mga ganitong bagay. Ayun. Okay? Anyway, medyo choppy signal sa kabilang buhay. Oo nga choppy ang signal sa kabilang buhay, sabi ni Jelly. Article 2176 of the new civil code, pwede naman mag-file ng tort cases. Yeah. Ayun. Yeah, I remember yung mga ganyang klaseng cases nga nasa tort subjects. Yung mga tipong manhole na hindi nalagyan ng LGU ng warning na warning, manhole ahead or something like that, yung mga ganun. Dapat talaga meron yung mga kinembot. Ayun. Yeah, especially yung mga flood control, that's mass murder kung titingnan mo. You can argue Diba? that way. Lawyers would be able to argue that way, di ba? Exactly, di ba? Parang for sure, kasi may mga instances, Miss Joey, na like halimbawa, yung mga baha na namamatayan ng hundreds or even thousands pa in one day. Di ba? Sa Mindanao, I believe nangyari yan before, nung bumaha sa Davao yata. I remember yung mga, that's hundreds sa mga namatay talaga doon. So, if you will try to think of it, that's actually mass murder. And sino may kasalanan nun? Alam mo yun? Kaya minsan, dapat yung mga contractors, makonsensya rin sa mga ganyan. Lalo na kung naging involved sila sa mga proyekto na, alam mo yung inline sa baha. Oo. Sabi ni Mikay, dito nga may citizen na nilosot ang gobyerno dahil sa magaspang na kalsada, madaling napudpud ang gulong ng sasakyan, nabayaran siya. True. Yeah, that's true. That's actually true abroad. So, yun yung mga, marami na tayong batas Gaya nga sabi ko, napakasimple lang yan, yung warranty, Section 62 ng Republic Act 9184, it's all about warranty. Yan pa lang alone, nandyan na yung batas i-implement mo na lang. Obligahin lang talaga. And yung ang tawag dito, yung mga lawyers din kasi ngayon, pagkapasa nila ng bar, kunwari yung abogado na sila, wala naman na ngayon yung yung kumbaga, hindi naman pero pareho naman nila ng mga abogado na talagang true advocate. Ganun. Pero ang mga layunin na talaga nila magpayaman. Kasi sila nag-abogado kasi magpapayaman talaga sila. Ayun. Yun yung masaklap. Nawawala na yung... But anyway, Miss Joey, I cannot stay long. Thank you for accommodating me sa live mo. I'll try to join the next live na lang na gagawin mo. Maraming salamat po. Magandang umaga dyan. Thank you, PJ. Maraming salamat. Contractor, meron ka pang gustong sabihin? Hello, contractor. Wala Dito na rin siya? Wala, hindi siya makabalik. Wala siyang audio. Hindi ko alam kung bakit wala siyang audio. Ayan, na-fact check si Attorney Bondok ng Vera Files. Sinabi daw ni Attorney Bondok na dapat crimes against humanity daw ang pagnanakaw ng flood control fund. Bakit ba fact check? Kung that's how he wants to argue it. Bakit korte na ba yung Vera Files? Jimmy Bondok. Tingnan nga natin. May naniniwala pa ba dyan sa Vera Files? Gusto ko naman. Bakit mag-fact check yung Vera Files about an opinion of a lawyer? Ang pagnanakaw ng flood control funds ay crime against humanity, saklaw ng ICC. Misleading ang pahayag ni Jimmy Bondok, hindi sakop ng ICC ang flood control fund scam. Basahin ang... Ang bobo, no? Ang bobo ng Vera Files. Ang bobo niyo po. Tangina nyo. Why would they rule on an opinion of a lawyer? My God! Diba? Kaya nagiging bobo yung Pilipinas sa mga katulad nyo, kakapal ng mukha nyo Kaloka tong mga to. Nakakaloka. So, fina-fact check nila yung opinion ng abogado. What if he can argue that way? Diba? Who is the authority to say that
no, your opinion has no factual basis or something like that, ganyan. Hindi nila nakuha gustong iparating ni Attorney Jimmy. Opinion nga nabuang na, sabi ni It's Fudge. True! Ayun. Hello, Filipino Leaks. You're back, Balakubak. Ayan. Filipino Leaks, isara mo na ang tindahan. Ayan. Ay, ako na po. Alam ko kasi busy pa. Matagal ka pang magsasara. Wala lang, na-enjoy ko lang po yung usapan talaga. And yun nga, kasi naisipan ko kanina, marami pa pala akong sasabihin. Yun nga, diba? Tulad ng marami talagang kinukurakot sa atin. Flood control is just one and maraming sumasakay ngayon. Isa sa nakita ko kagabi kasi may kaaway ulit akong nasa kabilang kubol. Yung sa education budget for the yung free tertiary education act na nagsimula from 40 billion tapos for the last 2 years parang nilamsam na lang with all the other programs and I think 3 billion na lang from 40. So, yun nga, malaki-laki pang I mean the journey is long dito lalo na we're trying to battle this corruption kaya wag po magpapalihis sa mga nagpapabango dyan, yung mga good governance, yung mga nagsasalita na ako rin, ini-inspect ko lahat ng mga projects ngayon dito sa munisipyo ko, sa city ko, ganyan. Wag po, kasi ang talagang pag-asa natin dito to cut the snake off its head is to pressure our senators, sila Sen Bato, sila Robin, sila Bongo, sila Sen Marcoleta, and kung sino man ang kaya mag-support, kahit si APC or si Sen Aimee, na talagang ask them, grab them by the neck and ask them directly who is behind you. Yun talaga Yun lang talaga yung nakikita ko para we can move on to all the other things na ninanakaw din. DepEd budget, DOH budget, yun po. Ayan. Binalikan ko lang Filipino Leaks tong pinagtiestahan pala ito ng mga pink, yung statement ni Jimmy Bondoc. Ayan. Lawyer and musician Jimmy Bondoc said the International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines, but a subject matter jurisdiction over crimes against humanity, which he said is an evolving concept. So ano po yung mali sa evolving concept? Di ba? Oo. Hindi pa naman hindi siya final, so you can continue to explore, push the boundaries. Kaya nga concept Sabi niya, in his view, it may cover the systematic attack by the government officials on the people that leaves the country drowning in debts and flood. My exposure to local politics and personal knowledge on how plunder is done, the malefactors behind such crimes, the conspiracies required to commit them, and the conversations I have heard that betray their intent behind their actions, all taken together, continue to push me towards the same conclusion, that the systematic attack on the people by some government officials by ensuring that our economy and our citizens continue to drown in floods, debt, and crime is a crime against humanity and it is an act of war against mankind. O yun yung interpretation ni Jimmy Bondoc. Ang problem kasi opinion niya yan Opinion to ni Jimmy Bondoc You may agree or you may disagree with his opinion, pero to say that it is fake news or it is misleading or it is you're not forced to believe it. Diyos ko, ano ba naman yan? You're not forced to believe what he thinks. If it doesn't make sense to you, it doesn't make sense to you. Diba? Diyos ko po, unbelievable talaga itong mga taong to. Sobrang kadiri talaga. Tordesillas yan, di ba, Mi? Sino ba yan? Si Raisa ba yan? Or si Ellen? Vera Files, Ellen Tordesillas. Hindi mo katindera ng Hi, can you hear me now? Yes! Ayan, maliwanag na ang linya sa kabilang buhay. Ayan. Hello everyone! Magandang madaling araw sa inyo. Ito na naman po bagong edition ng Walang Tulugan. At magsasara na nga sana yung hello from the other side. Ito po ang inyong Sasper, the unfriendly ghost. Ano na mga hindi ko natapos yung point of view ko kanina, wala na si Kuya. Alin, yung sinasabi niya tungkol sa alam nyo, kung sabihin silang hanapin, halugugin ang mga biktima ng war on drugs na 2025 na, hindi pa rin nila malaman. Etong biktima ng corruption ng blood control projects, bakla, this is like giveaway, di ba? Hindi na namin kailangan True. So, dapat merong war on corruption, 1 trillion corruption. Pero nga, ang masasabi ko nga lang, di ba, na nakatakas na, umalis na. Can you imagine, umalis na yung mga dapat lipulin? Siyempre, binigyan na ng warning Oo. Bilangin mo. Oo. August 11, nag-announce ka na
'Di ba? Ito ang mga flood control kinembular, at may ghost project kinembular, ineme plaktidoodle. Is it a pasabog or is it a warning to, Di ba, 'di ba? sinabi ko nga sa'yo, di ba sinabi ko na nga, na this is, nagkakonsehan niya mga yan. Hmm. Na Hindi ba? narinig mo yung ayaw tanggapin ng Congress yung budget. Gustong Budget na, 2026. 2026, na kung gagawin niya, i-delay, tapos ang i-approve na lang yung budget 2025, hindi ba pinapare natin? Happy pa rin tayo. Happy na rin Ay, tayo. oo, parang, Di ba? Na parang, walang talo. oo, Mamili na lang sila kung ilang bilyon ang addition, ang gusto nila ng Congress. Is it the billions added in the 2023 budget, 2024 budget, or 2025 budget? Siyempre, hindi naman sila mag-go backwards nung panahon ng ni Digo dahil maliit lang yun. So, mamimili lang sila dyan. Choose your own adventure, mga friends. Kaya, sa swela lang itong lahat na balik-balik, hindi ko i-approve ang budget, kung ayaw ko. Hindi ba balik yung dating budget? Hindi ba pa rin? Alam mo yun? So, for me, it's all yung Judge Sarsuela and nakakonsehan na, sinabi ko na yan, di ba? May sinabi na nga ako dati na, well, hindi sa Congress, kundi sa mga, alam mo, sa barangay natin, Joey, yung mga tanong, ganyan, na nagkabigayan sa barangay namin. Eh, syempre, blind test, no? Eh, nagkatanungan. Eh, bakit si ganito? Si Major Tamaduan, ganito ang binigay, bakit sa amin ganito? Ganon. So, feeling ko yan, nagkaingitan yan. Kita mo, bakit pili-pili lang yung mga yung mga contractors? Siyempre, ang target nila si Saldico, kasi baka naman kasi si Saldico, tumodo. Tapos, hindi nakapag-remit. Correct. Pinolo. Di ba? Actually, yun nga yan eh. Yun nga yung sabi dun sa kaparangan. Yung parang, nashock na lang sila. Bakit mas marami pang Hindi nakapag-remit. Sabi, ay, bakit wala kami share yan? Bakit huminto sa'yo ang Bakit huminto sa'yo ang baso? Ano to? Ikaw ang ikaw. Tapos, hindi ko talaga yan talaga is isa malaking factor kung bakit ito naging issue. Bigla, although ginawa natin itong issue last year pa, habang lahat ay busy kay Mary Grace Piatos, ang issue na natin nun is flood control projects. Remember? Diba? Kaya nga natanggal kaya nga natanggal yung For the Motherland. Kaya, sabi ko, bakit ngayon kayo diba? Kasi nga, ine-expose ko na yun lahat, yung mga contractors, ganyan, lalo na yung eme lang ng TO party list, biglang, ay, ikaw na ang CEO ng biglang. So, ang eksena ng buhay is, mas malala ito sa mangyari kay Janet Apoles. Si Janet Apoles, siya namin kulong. Although, ano ito, conspiracy of one? Pero, ngayon, mas malala kasi hindi ka binigyan ng option. Umalis ka na lang, magbigay ka na lang, tapos paalisin ka na lang namin. Diba? Mas kapalipaniwala kaysa yung, nagkasakit. Hindi ba? Ganun eksena ng buhay. So, ito is, kita mo, sino man yung inaatake ng kakampings ng mga conductors. Ito kasi yung friend na, punta kayo tolerate na namin yung corruption ninyo, basta matanggal lang natin sa buhay natin itong si Inday Sara. Bakla na sila. Syempre, ang ating mga, kaibigan, mga pinks, di ba? Mga ugali mo nakakaspinks. Tuhiyain mo ko. Ang ating mga pinks na mga ugali nakakaspinks.
nagkaroon ng ng reckoning. At puta kayo pagkatapos namin nilunok namin ang lahat. Tapos walang deliverables. Ayaw ng mga pins yan. So ngayon, syempre ayaw ng mga pins at ayaw din ng ating, ang ating mafia, no? Mafia. So, ngayon, syempre, nagkasisihan. Bakit nagkaganito ang nangyari sa impeachment ni Sara? Yan ang malaking tanong ng lahat. Siyempre, legit ka, 3 years mong tinatrabaho yan. Todo bigay kayo. Okay, splurge, di ba? Aminin ninyo, splurge. Walang pakialam ang mga kakampins na todo ang splurge, ang budget. Anong issue nila? Si Mary Grace Pianos. So, for 3 years, doon sila nakatutok habang yung mga may tactical alliance sila nangangamkam. Don't tell me na yung mga leaders ng mga shrinks hindi alam ang pagkama na nangyayari just to get Sara out. Dahil I will be disappointed that you are that dumb if you don't do that. Tahimik sila. Ngayon, biglang, hindi kayo nakapag-deliver, sandali. Ano-ano na tayo? Talo-talo na tayo. Tabla-tabla na. Oo. Tabla-tabla na. Pag hindi sila nagtablahan, baka maapektuhan sila kasi nga, puputok at puputok yan. Wala namang pagkakas. Gaano mo yung katapag-takpan. Mangangamoy pa rin. Eh syempre, para ma-distance na nila yung sarili nila, bigla lang Kailangan nilang maggalit-galitan. Kailangan nilang oras na para maggalit-galitan. Ayan. Diba? Oras na para maggalit-galitan and more than asan na si Mary Grace Pianos? Oo. Di ba hindi nawala? Hindi ba? Ang para sa mga shrinks, ang pinakamalaking problema ng corruption ay Sara. Yan ang sabi nila, di ba? Yan ang sabi ng mga shrinks. Di ba? Kaya agit na sila. Gusto na nila mag-revolusyon, mag-end sa revolusyon para matanggal ang vice president. Ganun sila. Can you imagine? Thoughts. O asa na yung galit-galitan portion na yun? Ikaw, Joey. Bakit biglang hindi ka na magagalit-galit? Bakit biglang iba na yung na-channel yung galit-galitan? Hindi mo naman sasabing si Sara may pakanan ito. Dahil bakla, early pa lang ng 2022, di ba di naman sinabi niya, dalawa lang ang mahawak ng budget ng Pilipinas, si Sandy Co at si Martin Romualdez. Ngayon, yung mga shrinks, ang binabaragol, si Sandy Co. So baka si Sandy Co ang napiling ng pulo ng inampalan para gawing alay. Bakit hindi nila masambit ang pangalan? MR. Dahil ba funded pa sila ni MR? Ang kanilang galit-galitan portion. Ito ba di ba sino nga yung Blip Topper ba yung lumabas? Sabi niya, kung ako'y namatay, Romualdez. Oo. Sino yung mga binanggit niya doon? Na mga kasama? Rendon. Sila Makagago. Si Nico. Magpakaki ng tawag, ito yung nagulat na lang tayong lahat na bakit ako mag-flip topper ay tinitira ko? Di ba lahat yan sila? Alam na. So, ngayon, bakit si Martin is the person that cannot be named? Why is he like so not visible in what needs visibility? Why is so virgin right now? No, walang gumagalaw. 'Di ba? Parang Mama Mary. 'Di ba? Alam mo, gusto ko lang sabihin sa mga kidinil, no, ng mga campaigns, yung mga bagong silbo pa lang sa mundo. Kaka-18 nyo pa lang. So, ano ba kayo nito ng panahon na to? Mga bakla, nag-aalaro pa lang kayo ng Chinese garter nito. Yung iba sa inyo, streaming pa lang ng tatay ninyo. Yan si Martin Romualdez, imbiyer na dyan ang akbayan. Mga yellows ng panahon ni Gloria. Aminin nyo, hindi ba naalala? Bakit? Di ba naloka sila? Kasi nga, nakala niyo yung issue natin ni Gloria kumain sa mahal na restaurant sa US. Tapos ang nagbayad yung Cirque. Ang nagbayad ay si Martin Romualdez. At na-imbiyer na ang mga campaigns noon. Parang pinaano na nila si Martin Romualdez. Bakit? Di ba? Galing sa Emil daw ang kanilang kaperahan. Yun ang panahon na yon. Bakit ngayon? Nag-iba na ang panahon. Paano ninyo mga sarili ninyo, mga shit? Hindi ba? Di ba tinatanong ninyo, bakit kayo? Bakit
nung panahon ng 2022, bakit si PBM? Ngayon, tatanungin namin sa'yo, bakit si Martin? Pareho lang naman yan. Correct. True. Hindi ba? Pareho lang naman yan. Pareho lang naman silang spawn. Pareho lang naman silang spawn ng mga taong galit ang mga yellows noon. Bakit ngayon biglang, bakit special rate si MR? Ang lagay ba malaki ang lagay siya. May pera pa mukhang may pera pa. Ang saya. Malaki sa insertion nila nung 2025 budget, di ba? Ang laki ng insertion. Di ba 12 billion yung insertion nila? Di ba naging 17 billion? No, it's 16 billion. Yung insertion nila sa HOR budget. I think yung sa Congress lang ha. Yung budget lang ng Congress. Okay, kailangan tayo eksaktong kailangan tayo eksaktong figures kasi baka ma-fact check tayo, no? Okay, ang insertion ng 2023 budget ng Congress 16 billion. Actually, mahilig sila sa number 16, Bex. 2023, 16 billion. Ay, 16 billion dollars. 12 billion 2023. 2024, 12 billion ulit. Sa 2025, ngayong year na to, 17 billion. For 3 years, ang Yeah. So, ang system, mga friends, kaya tiba-tiba ang Congress. Kahit anong mangyari. Kasi for 3 years, nagkaroon na sila ng additional 41.83 billion. Sa budget pa lang nila yan, as Congress. So, that's 41.83 billion. Mga bets ng taon. Pagkakalong yun, para sa sisipin ng mga payment ka na. Nag-aano yung audio mo, Sas? Naggagaralgal. Talaga. Ngayon, nagkagaral pa rin. Hindi na masyado. Ayan, sige. Ituloy mo lang. Go. Hindi ba? So, nasa total of 41.83. For what? Alam nila ng Congress na hindi nila magagawa for 16 billion, 16 billion, and 16 billion. So, yung pera na yan, pag down payment mo ngayon ng Mindanao Railway, I think nasa 16 million. 3/4 payment ang tax mo pang bibigay para sa railway sa Mindanao. Ayan, para raw may nagluluto ng popcorn sa audio mo, Sas. Para siya nagbubukas ng piatos. Oo nga. Ayun.